أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ang ating pag-usapan ay kabilang sa ilmul ghaib o yung mga lingid na kaalaman sa araw ng paghukom, na ito ang araw ng pagtawid ng mga tao sa tinatawag na sirat. Ang sirat ay ito yung tinatawag na tulay na ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanyang ilalim ay ang impyerno. Ang impyerno na ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang lalim ay 70,000 years na itatapon dito ang isang tinatawag na isang bagay o isang bato, at darating kapag pag itapon sa kanya yung bato na ito, ang lalim niya ay 70,000 bago dumating sa kanyang ilalim yung tinatawag na bato na ito. Kaya narapat na malaman natin ito dahil ito ay isa sa mga bagay din na upang makatulong sa atin para gumawa tayo ng kabutihan at hindi tayo magpatalo kay syaitan, hindi tayo maakit ng mga makamundong bagay. At dahil dito, pagkatapos ng mizan, ang mizan ay nabanggit natin na ito yung panahon na titimbangin ang mga gawain ng mga tao. At pagkatapos nito ay ang lahat ng mga kufar, yung mga sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay sila ay itatapon sa impyerno. At ang tanging matitira lamang ay silang mga mananampalataya, kasama doon ang mga mananampalataya na sila ay naging mga mabuting mga Muslim, mabuting mananampalataya, kabilang ang mga mananampalataya na sila ay tinatawag na nagkulang sa kanilang pagsamba kay Allah. Ganon din kabilang sa mga tao na dadaan o yung tatawid sa sirat na ito ay yung tinatawag na mga munafikun. Sila yung mga mapagkunwari. At pagkatapos ng mizan, at ang mga kufar ay sila ay nasa impyerno na. Ang mga tao naman, mga mananampalataya kasama nila ang mga munafikun, ay darating sila sa isang lugar na ito ay napakadilim. Ito ay napakadilim. At ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala itong tinatawag na tulay na ito, itong sirat na ito. At itong dilim ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng liwanag ang mga mananampalataya. Ganun din ang silang mga munafikun, ngunit ito ay pansamantala lamang na magagamit nila at ito ay mawawala din dahil sila ay niloko nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nagkunwari na sila ay mga mananampalataya pero sila ay hindi tunay na mga mananampalataya. Kaya ang sirat na ito, kabilang sa mga katangian ng sirat na ito, ang sirat unang-una ay ito ay sa kanyang ilalim. Sa kanyang ilalim ay yung tinatawag na impyerno, na ang lalim niya ay 70,000 years. Yung tinatawag na bato na tinapon dito ay saka dumating sa kailaliman niya ng 70,000 years. Subhanallah, wa na'udhu billahi min dalik. At ayon sa hadith ay nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay madhadatun mazillah. Ibig sabihin ay napakadulas ng tulay na ito. Napakadulas. Ito ay napakadulas. Ngunit ang mga mananampalataya ay may mga mananampalataya na para silang kidlat na dadaan doon dahil sa kanilang mga gawain. Ito ay sa pamamagitan ng tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay napakadulas. Hindi kayang dumaan ng mga tao maliban lamang sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito rin ay mayroong mga tinatawag na mga kalalib at saka yung nabanggit din sa hadith na mga bagay, mga halaman na may mga tusok na kung saan matutusok dito ang mga tao na sila ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sila ay tinatawag na matusok sa mga bagay na ito. Ganun din, meron din na mga bakal na napakatulis na kung saan ito yung parang ginagamit sa pagbibingwit ng isda, na ito ay iutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala
sa mga tao na sila yung mga tinatawag na kasama doon ang mga munafiqun at saka yung mga iba. Depende ito sa utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay tinatawag na kukunin niya ang mga tao at itatapon niya sa impyerno. Dahil kapag nahulog ang tao ay diretso sa impyerno dahil ito ay sa kanyang ilalim ay ang tinatawag na napakalalim na impyerno. Nabanggit din sa hadith na ito ay napakatulis nito. Nakakita kayo ng parang blade. Yan. Ang hindi natin sasabihin na pero mas doon, mas matulis sa tinatawag na yung blade na ito. Ito ay napakatulis at may mga tusok na mga halaman dito at ganun din na ito ay napakadulas. At ang nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga tao kapag sila ay dadaan dito ay maraming klase ng mga tao. Iba't iba ang uri ng mga tao sa pagtawid nila sa tinatawag na sirat na ito. At nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pinakauna, yudrabu as-siratu bayna dhahri jahannam fa akunu ana wa ummati awwalu man yujiz. Rawahu Muslim. Sa hadith ni Imam Muslim ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag nilagay na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tulay na ito at tatawid na ang mga tao ay ito ay sa ilalim niya ay ang impyerno. At faakunu ana wa ummati, at ako, sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang una na tatawid dito at ang aking umma. Allahu Akbar. Kasama natin si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo na biniyayaan na naging kabilang sa umma ni propeta sallallahu alaihi wasallam na awalu man yujiz. Ibig sabihin, ang umma ni propeta sallallahu alaihi wasallam, kasama si propeta sallallahu alaihi wasallam, ang silang pinakauna na makakaligtas mula sa tinatawag na napakatulis at may mga tinatawag na mga tusok dito na tinatawag na tulay na ito. Kaya ang pinakaunang makakatawid dito ay si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kasama niya ang kanyang umma. Nabanggit sa hadith na klase ng mga tao rito ay may mga tao na sila ay parang dadaan. Parang dadaan na parang kidlat. Subhanallah. At dito nabanggit sa hadith na napakadilim. Pagkatapos nga ng yung pagtimbang ay darating yung tinatawag na napakadilim at walang makakakita maliban sa bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng liwanag. Basahin natin sa suratul Hadid ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa biaymanihim bushrakumul yawma jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika huwal fawzul azim." Ito ay sa suratul Hadid number 12. Ayah number 12 na sinabi ng Allah, "Yawma taral mu'minina wal mu'minat," sa oras na ito ay makikita mo ang silang mga mananampalataya, na babae at lalaki, yas'a nuruhum, mayroon silang liwanag sa tinatawag na kanilang unahan, sa kanilang kanan, sa kanilang likuran, na ang liwanag ng mga tao ay tinatawag na mga taong mga mananampalataya ay bibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng liwanag para makita nila ang kanilang dadaanan at sila ay napakabilis na dadaan dahil ito ay awa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sila ay gumawa ng mga kabutihan at ito ay ginawa nila para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ayah number 13 ay sinabi ng Allah, "Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu nduruna naqtabis min nurikum qila irji'u waraakum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adab." Dito at yawma yaqulul munafiqun, at sa oras na ito ay sasabihin ng mga munafiqun, sila yung mga mapagkunwari, babae at lalaki, sila yung kunwari silang tinanggap nila ang Islam, pero ang katotohanan sila ay mga munafik, sila ay mapagkunwari. Kaya dito sa araw na ito ay sasabihin nila sa mga mananampalataya na hintayin niyo kami, bigyan niyo kami ng inyong liwanag. Unduruna, hintayin niyo kami. Naqtabis min nurikum, upang kami ay mapakinabangan namin ang inyong tinatawag na mga liwanag. Dahil sa kabilang buhay ay itong sa oras dito yung sirat
ay bibigyan ang mga munafiqun ng yung ilaw o liwanag, pero ito ay mawawala din siya dahil sila ay mapagkunwari, kaya ito ay parusa sa kanila na tinatawag na wala silang makita at hindi sila makatawid sa tinatawag na tulay na ito, yung sirat, at sila ay mahuhulog sa impyerno dahil sila ay naging mapagkunwari sa kanilang pagtanggap sa mensahe o yung tinatawag na relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga tao sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay dadaan. May mga mananampalataya na dadaan sila na parang kidlat, napakabilis at napakalaki ng kanilang liwanag at napakabilis silang dadaan sa tinatawag na tulay na ito. Sila yung mga tao na niwala kay Allah at sila yung naging masunurin sa mga utos ng Allah, iniwasan nila yung mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga tao na nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nila hinayaan na sila ay mabawian ng buhay, maliban na sila ay mananampalataya. Kabilang din doon ay may mga tao na darating na dadaan sila sa tinatawag na o tatawid sila sa sirat na ito na parang hangin. At may mga tao na dadaan na parang kasing bilis ng kabayong tumatakbo. At meron din mga tao na parang dadaan o tatawid sa tulay na ito, yung sirat, na parang tinatawag na ibon na lumilipad na kanyang bilis. May mga tao naman na sila ay dadaan na parang silang tumatakbo, takbo ng isang lalaki, parang silang tumatakbo. Ganon din may mga tao na sila ay dadaan na para silang naglalakad. At meron din, subhanallah, meron din mga tao na sila ay tinatawag na gumagapang. Subhanallah. Sila ay gumagapang. Subhanallah, napakadilim ito. Napakatulis nito. Maraming mga tinatawag na mga tusok dito. At ito ay napakatulis. Subhanallah. At may mga tao na dahil sa nagkulang sila, hindi sila mga nagbalik loob sa kanilang mga nagawang kasalanan, sila man ay mananampalataya, pero sila, dahil nagkulang sila sa kanilang mga gawain, mga pinag-utos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila iginugol ang kanilang buhay para kay Allah, hindi nila iginugol ang kanilang kayamanan para kay Allah, ay sa oras na ito, ay para silang dadaan na gumagapang. Allahul musta'an. Nawa iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mabilang tayo sa mga tao na dadaan sa sirat na parang kidlat at punong-puno ng liwanag dahil sila ay niligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakahuli na tinatawag na dadaan sa sirat ay sila yung mga mananampalataya, pero dahil sa sila ay mga makasalanan, ay sila ay parang tinutulak lamang, o sila ay tinatawag na yung parang tinutulak sila dahil hindi na sila makalakad. Hindi na sila kahit yung paggapang hindi na. So ito yung pinaka matindi dahil sila yung mga tao na biruin natin, subhanallah, isipin lang natin ito, napakatulis kaysa tinatawag na espada. Kaysa yung blade na nakikita natin, napakatulis ito. Tapos napakadilim. Ang liwanag ay nakadepende sa mga gawain ng tao. Ang liwanag ng isang tao ay nakadepende ito sa kanyang ginawang kabutihan dito sa mundo. Kung siya ay naging mabuti, mananampalataya, kung siya ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan siya ng Allah ng liwanag at mabilis siyang makakatawid. Pero kapag siya ay maraming pagkukulang, hindi nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito yung kabilang sa mararanasan. May mga tao na parang gagapang, may mga tao na para silang tinatawag na itutulak lamang dahil sa tinatawag ng mga tao na ito ay napakarami nilang mga ginawang kasalanan at hindi sila nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga tao ay tinatawag na nakadepende. Ang kanilang pagtawid, ang bilis at liwanag nila ay nakadepende ito sa kanilang mga gawain. Kaya wag nating isipin na itong mga gawain, kaya nga sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, wag mong ipagkait sa iyong sarili ang maliit na kabutihan. Anuman ang binuksan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabutihan, ay ito ay gawin natin. Anumang binigay sa atin na biyaya na
pwede natin gamitin para kay Allah ay gawin natin. Kahit yung mga dila natin sa pagbanggit natin ng la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar, yung pagsasabi ng mabuti, pati ang puso natin, napaka-importante, linisin natin ito. Tayo ay magpakumbaba. Tayo ay tinatawag na tanggalin natin yung galit. Subhanallah. Tanggalin natin yung galit na tinatawag na nasa puso ng isang tao sa kanyang kapwa upang maging malinis ito. At ito ay makakatulong, ito ay kabutihan na mahalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga nabanggit sa mga hadith ay darating ang amana at saka yung rahim. Ang amana ay yung ipinagkatiwala sa atin. At gagawin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng itsura ng isang tao. At siya itatayo sa tinatawag na tulay na ito. Yung tulay na ito at ganoon din yung rahim. Yung kamag-anakan, yung koneksyon natin sa ating mga kamag-anak. Ang dalawang bagay na ito ay tatayo sila sa tulay na ito at pipigilan nila ang sino man na sila ay pinagkatiwalaan at hindi sila napagkatiwalaan. Yung mga pinagkatiwala sa kanila, katulad ng hindi sila napagkatiwalaan sa kanilang ipinagkatiwala sa kanila, ang kanilang anak, ang kanilang asawa, pinagkatiwala sa kanya ang kanyang dignidad niya, sa kanya sa pamamahay niya, at ano pang mga ipinagkatiwala sa tao, napakarami. At ngunit sila ay hindi nila nagawa. Sila ay tinatawag na hindi na pagkatiwalaan sa ipinagkatiwala sa kanila, ay hindi sila makakadaan sa tinatawag na makakatawid sa tulay na ito. Ganun din, yung mga tao na patuloy nilang pinuputol ang kanilang koneksyon sa kanilang mga kamag-anak, ay pipigilan sila, papahintulutan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala itong kamag-anakan na ito na magiging tinatawag na itsura ng tao. Subhanallah, kaya mga kapatid, sa sino mang magkakapatid, makamag-anak, magpinsan, tito, tita, ay nararapat po na tanggalin natin yung galit sa kapwa. Nakikita natin itong hadith na sinabi ng propeta, tatayo sila sa tinatawag na tulay at pipigilan nila ang mga sino? Ang pipigilan nila itong tinatawag na mga tao na hindi sila napagkatiwalaan, hindi sila naging mga tapat, at pangalawa yung pinutol nila yung kanilang koneksyon sa kanilang mga kamag-anak. Allahu Akbar, subhanallah. Ganun din, na sa oras o sa panahon na ito, ang tanging magsasalita lamang ay ang mga propeta, at sila ay mananalangin na kanilang sasabihin, Allahumma sallim, sallim. Sila, ang mga propeta lang ang magsasalita at sila ay magdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din na pagkatapos ay kapag ang mga tao ay nakadaan na, ay mayroong isang napakalawak na lugar na ito ang tinatawag na kantara. Ang kantara ay sa pagitan ng impyerno at paraiso. Pagitan ng impyerno at paraiso. At napakalaking lugar ito, itong tinatawag na kantara, at maghihintay ang lahat ng mga tao. Ang mga tao ay sila ay lahat maghihintay. At hanggang sa dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam at siya ay magsyafa'a. Siya ay magsyafa'a o magiging tagapamagitan. Siya ay magdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala na buksan na ang paraiso at papasukin ang mga umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi bubuksan ang paraiso maliban lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakaunang papasok sa paraiso ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang umma. Allahu Akbar. Kaya sa mga tao naman na yung mga tao naman na sila yung tinatawag na may mga pagkukulang sila. May mga pagkukulang sila, marami silang mga nagawang kasalanan at hindi sila nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. May mga bagay na maraming mga bagay na sinuway nila na utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero meron silang tinatawag na tauhid, ay sila ay tinatawag na hindi makakatawid doon. Ang iba, kaya nga sinabi natin na may mga tao na mahuhulog sa impyerno, ngunit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nabanggit natin kabilang sa syafa'an niya, ay hihilingin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag nakapasok na ang mga tao sa paraiso, ay siya ay magpapatira pa at mananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sasabihin na ummati, ummati, ummati. Nakita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na marami sa kanyang ibang mga umma na sila ay nakapasok sa impyerno, kaya mananalangin
si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah at ito ay papakinggan ng Allah at sasabihin niya ng lahat ng umma mo na mayroong kahit gaano katiting na la ilaha illallah, yung iman, meron siyang katiting na iman, dahil sa siya ay tinatawag na nagkaroon ng marami mga pagkakasala, dahil siya ay tinatawag na nanatili pa rin siya, hindi siya gumawa ng shirk, ay siya ay tinatawag na utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel na ang lahat ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng syafa'ah, pagiging tagapamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag na palalabasin sa impyerno ang tinatawag na kanyang mga umma. At pagkatapos ang panalangin din ni yung syafa'ah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam din, papasok yung mga syafa'ah ng mga mujahidin, papasok yung mga syafa'ah ng mga anghel, syafa'ah ng iba't ibang mga ibang binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng syafa'ah hanggang sa ang mga tao ay sila ay tinatawag na lilinisin. Pagkatapos kapag sila ay lumabas na sa impyerno, sila ay dahil sila ay nilinis doon, ay pagkatapos ay saka sila papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalataya, narapat po na mapulutan natin ng aral ang bagay na ito. Ito ay ibinalita na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ibinalita rin sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bagay na ito. Kaya narapat na ito ay paniwalaan natin at ito ay paghandaan natin. Punuin natin ang ating puso ng pagmamahal kay Allah, pagmamahal sa ating kapwa. Punuin natin ito ng pagpapatawad, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang kaya natin gawin, anumang meron tayong kakayahan bilang pagsunod, pagsamba kay Allah, ay gawin natin ito. Habang kaya pa natin, habang kaya pa natin, meron pa tayong tinatawag na lakas, meron pa tayong buhay, at kaya pa natin, habang kaya pa natin magsala tayo. Huwag nating hintayin na kapag tayo tumanda na, naka-wheelchair, nakaupo pa, saka tayo magsala. Habang may kayamanan pa tayo, magsadaka tayo. Habang may kayamanan pa tayo, magsagawa tayo ng hajj. Habang may kakayahan pa tayo, tumulong sa kapwa, tumulong tayo sa kapwa. Huwag nating hintayin ang panahon na pagsisihan natin ang mga bagay dahil sa tayo ay naging pabaya. Kaya, payo ko po ito sa aking sarili at sa lahat, nawa ay nakapulot tayo ng aral sa ating tinatawag na mga pagbanggit natin sa mga mangyayari sa araw ng paghukom. Ito ay paalala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang awa at habag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat po muli ng tinatawag na mga bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong tinatawag na pananatili at inyong pag-follow sa ating mga video. Nawag at ipalang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay biyayaan niya ng ikhlas at tanggapin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabubuting gawain. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.